Sinasaktan ka ba ng iyong asawa o karelasyon o kinakasama? At ang iyong mga anak ay ganoon din ba? O kaya naman may kapitbahay kang kakilala na babae at may mga anak na nakakaranas ng karahasan? Well, hindi mo na kailangang magpunta agad sa korte para humingi ng tulong o agarang proteksyon sa mga mapang-abuso at mapanakit ng mga asawa, karelasyon, jowa, boyfriend at ka-live-in. Dahil mayroon ng protection order na tinatawag ang batas. Ano itong protection order na tinatawag? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dahil yan ay pangako ko kahapon pa. So yun, again, magandang gabi sa lahat. Ako po si Kagawa Dax ng Barangay 158. Kamusta po kayong muli? Okay, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Protection order. Ano nga ba ang tinatawag na protection order? Ang protection order ay kautusan under the Republic Act 9262 or ang tinatawag nating o na-discuss na nating anti-violence against women and their children, VAUSI in short. Ito ay naglalayon para protektahan ang isang babae o kanyang anak kontra sa karahasan at pang-aabuso. Under Section 5 ng VAUSI Law, ito ay remedyo. Ang protection order ay remedyo na binibigay upang protektahan ang biktima mula sa karagdagang karahasan o kaguluhan ng kanyang buhay upang sila ay makapamuhay ng matiwasay at mapanatag, and they will live happily ever after. Ang protection order ay may tatlong klase. Una na dito ay Barangay Protection Order or BPO. Sunod ay Temporary Protection Order or TPO. At ang pangatlo at panghuli ay Permanent Protection Order or PPO. So dahil sa barangay tayo, isa tayong kagawad, trabaho natin to pag meron tayong VAUSI case, focus tayo sa Barangay Protection Order or BPO. Hindi po ito yung BPO na Business Process Outsourcing Hindi po ito, hindi ka mag-apply ng call center agent or technical support or customer service. Hindi po yan siya, iba po yan. Trabaho po yan. Ito po ay Barangay Protection Order. Okay, so base sa Section 4 ng anti-VAUSI law, muli ito ay tumutukoy sa proteksyon na ini-issue ng barangay sa biktima ng pang-aabuso o karahasan. Lalo na yung ating mga barangay captain, mga punong barangay, sila po mismo ang nag-aano nito, proseso o nag-i-issue. Pero kung wala naman yung barangay captain natin, pwede po isang kagawad na kagaya ko. So ito ay isang public document o kasulatan na nag-uutos sa isang akusadong asawa, karelasyon, partner, or kapamilya na tumigil na sa panggagawa ng anumang acts of violence laban sa pamilya, partikular na sa babae at sa mga bata. Okay, so in short, ang BPO ay isang protection lamang na mahinto ang pananakit, pananakot, physical man, verbal, sexual, economical, or harassment. So, yun. So, sino naman ang pwedeng maghain at mag-file ng BPO?
actually na-discuss na natin previously. So again, of course, yung biktima, magulang o guardian, pinsan o relatives ng biktima, social workers natin, DSWD. Tapos meron tayong anti-vowsy desk officers sa barangay. Of course, again, kagawad, kapitan, lawyer, counselor, therapist, or dalawa, more than 2 na concerned citizen na nakakita, may alam sa nangyayaring pang-aabuso. Ngayon, sino ang makakakuha ng BPO? Or paano makakakuha ng BPO? So muli, kung ikaw ay isang biktima, sumangguni ka sa barangay, kasalukuyang kung saan ka nakatira. Or pwede rin naman, halimbawa, nagtago ka bigla sa ibang lugar at hinahanap ka ng lalaki, pinagbabantaan ka. Pwede kang lumapit dun sa pinakamalapit na barangay at sila din po ang magpoproseso niyan. So, balik tayo kung saan ka nakatira. So, yon, pumunta ka lamang sa barangay hall, sa inyong barangay, sumangguni kay kapitan or sino mang kagawad on duty or sa vowsy desk, humingi ka ng form at sagutan lamang ito. Dapat lahat ng isasagot ay mga pawang tama at katotohanan lamang dyan, kagaya ng address, pangalan, edad, kung ano yung nangyayari at mga pangyayari na nangyari. Okay? So, yun. Pagkatapos mong sagutan ang form at pirmahan. So, ibig sabihin, pag pinirmahan mo ay talagang sigurado ka na ikaw, isang biktima, ay sumusumpang totoo ang iyong mga sinasabi doon. Pagkatapos yan ay kailangan po yan ipanotarize, ipanotaryo. So yun, after mo pa notarize, ibalik mo po sa barangay, kay kapitan, kay kagawad sa vowsy desk, at dapat po ito ay maproseso agad-agad ng ating punong barangay at ma-issue ang Barangay Protection Order sa nasasaktal. Or kung ano man ang kadahilanan na hindi available ang punong barangay na kung siya ang mag-issue, ay pwede naman po ang kagawad o kaya ang vowsy desk or kagawad on duty. So pwede po yun. Ang BPO ay kailangan agad. Sabi ko nga, kailangan ma-issue agad pagka notaryo ang BPO, dahil ito ay may visa lamang na at validity na 15 days upang bigyan ng sapat, kaya may 15 days din pa lang upang bigyan ng sapat na oras ang biktima upang makapag-isip at makapag-desisyon sa mga susunod niyang gawin or plano tungkol sa kaso. So, that's after po na issue ang BPO doon sa nasasakdal. Pero ang pag-issue po ng BPO ay agad-agad. Hindi na po pinapalampas pa ng ilang oras, ilang araw. Kung kailan po nag-report yung babae, ang biktima, at napirmahan niya na po, na-fill up niya ng yung form, napirmahan niya na at desidido na siyang ibigay ang BPO sa nasasakdal. So yun, kumilos na po agad ang barangay dyan. I-issue na po natin. So ngayon, yun nga sabi ko, ano ang susunod na hakbang kung ang sadyang desidido na ang biktima pagkatapos mag-file ng BPO within 15 days. This time, tutulungan na ng barangay ang biktima na maghain ng TPO. So, sinabi natin kanina kung ano yung TPO. Ito yung Temporary Protection Order sa korte o husgado na. So, usually sa family court po ito pinapasa. Kung wala din namang family court sa mga lungsod natin,
Pwede din naman sa MTC, Municipal Trial Court, or Metropolitan Trial Court. Paano naman kung yung sinerve na barangay protection order ay lumampas na ng 15 days? Hindi naman bumalik yung biktima, hindi na inasikaso ng biktima. So yun po ay invalid na. Kasi sabi ko nga kanina, ang validity lang ng BPO ay within 15 days or 15 days exactly. Pag nag 16 days na siya, hindi na po siya valid. Kung ang biktima ay nakapag-isip ulit, na itutuloy, magpa-file pa ulit po siya ng BPO. So back to zero po yun. So another 15 days ulit, another proseso. Okay? So again, pag lumampas na ng 15 days, hindi na siya valid. Ulit-ulit na naman. Kasi minsan ganyan mga nangyayari, dadala minsan sa lambing ang biktima natin. So hindi na rin na itutuloy. So yun, pag lumampas na, invalid na siya. So yun, paano i-serve ang BPO sa respondent o nasasakdal? Diba? Yun ang tanong natin. Pwede po itong personal na ihatid ng ating punong barangay, ng kagawad, ng Bausides, kasama ang ating Bausides. At ipareceive po ang kopya nito sa respondent. Kailan po may receiving copy tayo para katunayan na na-receive po ng respondent. Tapos, considered na siya as served kapag natanggap ito ng respondent, napirmahan yung receiving copy natin, o sino man yung nasa hustong kulang na nasa address ng respondent. Paano naman kung, alam mo yun, ayaw tanggapin ng respondent ng nasasakdal? Diba? May ganon, ayaw tanggapin BPO ng barangay. Pwede po tayong kumuha ng iwanan lamang ang kopya nito sa nasabing address sa presensya ng dalawa katao na nasa hustong gulang upang maging saksi na tayo po ay nag-issue ng BPO doon sa address kung saan nakatira ang nasasakdal. Okay, so mga saksi, dalawa, kailangan saksi or yung nag-receive ng copy. Ngayon, kailangan bang ipatawag ng barangay ang akusado sa pag-i-issue ng BPO o Barangay Protection Order? O ito na. Ang kasong ito po ng VAUSI ay tinatawag nating ex-party. So, ang ibig sabihin ng ex-party ay ang kinakausap lang po natin yung biktima. Ang kausap lamang ng barangay dito ay ang biktima na nag-file o ang mga nag-file ng BPO. So, kaya hindi na kinakailangan na tawagin ang akusado, pagharapin ang dalawang panig upang pag-ayusin o pag-usapan ang anumang mga kondisyon ng biktima o anumang nangyari. So, hindi po sila dapat pinagkakasundo ng barangay. Technical po tayo. Yan. So, dapat mag-ingat tayo dyan. Bawal po pag kausapin o pagkasunduin ng dalawang panig. Ex-party. Okay? Okay, so again, hindi po pwedeng ipagsawalang bahala ng barangay ang ganitong kaso. Kasi meron po tayong paglabag dyan sa batas ng VAUSI. Barangay, paglabag ng barangay na hindi natin inasikaso yung kaso. At hindi natin inaksyonan. At wag din natin pagharapin, pag-ayusin yung dalawang panig. Or kung ang akusado naman ang ang lumabag sa kasong yan, ay ang barangay naman po ang may karapatan dyan na magkaso sa kanya. So, yon. Ang alam ko po ay 30 days imprisonment.
Okay, so yun lang, naintindihan po ba kaya ang aking mga pinagsasabi dito?